Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Nakamoto the Movie. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Amato na nagsasanay ng martial arts kasama ang kanyang guro na si Tokosha. Sinabi ni Amato na gagamitin niya ang mga natutunan niya para labanan ang mga nang-aapi sa kanya sa paaralan, pero hindi nagustuhan ito ni Tokosha. Ipinaalala niya kay Amato na ang martial arts ay para lamang sa pagtatanggol sa sarili at hindi para manakit ng ibang tao. Naunawaan ito ni Amato at umalis siya upang makipagkita sa kanyang kaibigang si Pan. Samantala, sa kalawakan, may mga robot na naglalaban tulad ng mga gladiator sa isang arena. Habang may dalawang robot na nakikipaglaban, marami pang iba ang nakakulong sa isang bilangguan. Isa sa mga nakakulong ay si Mekhat, na naniniwalang siya sana ang magiging kampyon sa arena kung hindi lamang siya ikinulong. Hindi kalayuan sa bilangguan, lumilipad si General Groco gamit ang kanyang spaceship. Plano niyang sakupin ang bilangguan upang idagdag sa kanyang koleksyon ang mga makapangyarihang robot. Sa Earth naman, sina Pan at Amato ay gumagawa ng isang automatikong makinang pangkatas para sa kanilang presentasyon sa paaralan. Tinawag nila itong Coco 3000 at masaya sila nang gumana ito ng maayos. Ngunit naagaw ang kanilang atensyon ng tunog ng alarma mula sa computer ng ama ni Pan. Ipinakita nito na may kometang papalapit at tatama sa Earth. Tinawagan ni Pan ang kanyang ama, si Dr. Oman. Nang dumating siya, nagulat siya dahil biglang nagbago ang direksyon ng kometa at direktang patungo ito sa Earth. Agad siyang umalis upang iulat ito. Nalungkot si Pan dahil gusto niyang ipakita ang kanilang imbensyon sa kanyang ama, ngunit hindi siya nabigyan ng pansin. Sa kalawakan, inatake ni General Groco ang bilangguan at sinira ang barko nito. Nawalan ng enerhiya ang barko at bumagsak ito sa Earth. Ito pala ang kometang nakita nila sa computer. Habang pauwi si Amato mula sa bahay ni Pan, nakita niya ang bumagsak na spaceship. Pumunta siya sa lugar ng pagbagsak upang mag-imbestiga at doon niya nakilala si Mekhat. Natakot si Mekhat at pinaputukan siya bilang babala, ngunit tinamaan nito ang isang puno at nagalit si Tret, isang higanting robot na tinamaan ng laser. Nang harapin ni Tret si Mekhat, handa itong lumaban. Pero ginulo siya ni Amato at agad silang tumakas. Sinubukan ni Mekhat na kunin ang bisikleta ni Amato at itinapon ang Coco 3000 na ginawa nila ni Pan. Pagkatapos ay pinagsama ni Mekhat ang sarili niya sa bisikleta, dahilan para bumilis ito at makatakas sila kay Tret. Sa lugar ng pagbagsak, hinahanap ni Groco si Mekhat. Nang hindi niya ito makita, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na maghanap. Nakita ito ni Masman habang kumukuha siya ng isang piraso ng sirang bahagi mula sa lugar ng aksidente. Kinabukasan, inisip ni Amato na panaginip lamang ang nangyari noong gabi. Ngunit nang sabihin ng kanyang ama na nasa silid si Mekhat, nagulat siya. Akala ng kanyang ama ay bahagi ito ng proyektong ginawa niya noong nakaraan. Dinala ni Amato si Mekhat sa garahe kung saan ipinakilala ng robot ang sarili niya. Ipinaliwanag ni Mekhat na kaya niyang pagsamahin ang sarili niya sa kahit anong bagay upang bigyan ito ng mas mataas na kapangyarihan. Humanga si Amato sa kakayahan ni Mekhat at gusto niyang maging master nito. Sinabi ni Mekhat na hindi pa siya ang tunay na master nito dahil kailangan muna niyang makuha ang mechanizer at pindutin ang isang button dito. Madali itong nagawa ni Amato kaya siya ang naging bagong master ni Mekhat. Habang sinusubukan nila ang kakayahan ni Mekhat, biglang dumating si Tret kaya muli silang tumakas. Sa pagkakataong ito, naging jetpack si Mekhat at lumipad sila, ngunit tinamaan sila ng rocket. Habang nahuhulog, pinagsama ni Mekhat ang sarili niya kay Amato at naging isang suit na may espesyal na kapangyarihan. Nakipaglaban sila kay Tret sa tulay. Tinulungan ni Amato ang mga tao na makatakas, kabilang ang isang batang babae na naka-wheelchair at ang kanyang ina. Gumamit sila ng malaking tubo ng truck bilang sandata at naging laser gun ito na tumalo kay Tret. Nagpasalamat ang mga tao sa kanila at tinanong kung sino sila. Sinabi nila na sila ang Mech-Amato. Ngunit nahulog si Mech-Amato mula sa tulay at nakita ni Amato ang isang maikling pangitain tungkol sa dating may-ari ni Mekhat. Samantala, pinuntahan ni Groco si Tret at nalaman niyang kasama ni Amato si Mekhat. Nagplano siyang talunin si Amato gaya ng ginawa niya sa dating master ni Mekhat. Pag-uwi ni Amato, sinubukan niyang tawagan si Pan pero hindi ito sumagot. Sa paaralan, sinubukan ni Amato sabihin kay Pan na nasira ang kanilang imbensyon pero bago pa siya makapagpaliwanag ay nagsimula na ang klase. Ipinakilala ng guro si Tamara, ang batang naka-wheelchair na iniligtas ni Mech-Amato sa tulay.
Para sa kanilang presentasyon, gumamit si Amato ng tulong ni Mekhat ngunit hindi ito nagustuhan ng guro. Pagkatapos ng klase, ipinakita ni Amato si Mekhat kay Pan at namangha ito sa robot. Dumating si Tamara at nagalit kay Amato dahil nasira ang kanyang wheelchair dahil sa insidente sa tulay. Ngunit biglang inatake sila ng mga robot ni Groco kaya kinailangan nilang tumakas. Tumakbo sila sa mga kalsada habang hinahabol ng mga robot. Sa huli, nakatakas sila gamit ang kapangyarihan ni Mekhat at lumipad patungo sa ligtas na lugar. Sakay ng bangka sina Tamara at Pan nang sabihin ni Tamara na ang ama ni Pan ay si Masman. Ngunit pinatunayan ni Pan na hindi ito maaari dahil may litrato sila ng kanyang tunay na ama, kaya imposibleng siya si Masman. Sa kalangitan, tinanong ni Amato si Mekhat kung bakit sila hinahabol ng mga robot. Ipinaliwanag ni Mekhat na kaya niyang palakasin ang ibang teknolohiya. Ibinunyag niya na ang dati niyang may-ari ay natalo ni Groco, kaya nagtago siya sa bilangguan upang makaiwas sa kanya. Biglang dumating si Groco at madali silang natalo dahil sa lakas nito. Gumamit sila ng iba't ibang ideya upang palakasin ang mga kagamitan laban kay Groco, ngunit nagsimulang matalo si Mech Amato. Nakakita muli si Amato ng mga alaala kung paano natalo ang dating may-ari ni Mekhat. Bago sila tuluyang matalo, dumating si Masman upang iligtas sila. Ngunit nasira ni Groco ang braso ni Masman habang naglalaban. Tumakas si Masman kasama si Mech Amato at dinala siya sa ligtas na lugar. Samantala, pumunta sina Pan at Tamara kay Dr. Aman upang sabihin na inatake si Amato ng mga robot. Sinabi ni Dr. Aman na nakita na niya si Amato at ligtas ito. Bago umalis ang mga bata, inayos niya ang wheelchair ni Tamara. Nagising si Amato sa isang laboratorio at nakilala niya si Toko siya na may sugatang braso. Napansin niya na nakahiga si Mekhat sa tabi niya habang inaayos ito. Dumating si Dr. Aman at binigyan siya ng gamot. Doon nalaman ni Amato na si Toko siya pala ang taong nasa likod ng pagkatao ni Masman, kasama si Andy, na parehong lumalaban sa kasamaan. Si Toko siya ang nagligtas sa buhay ni Amato noon. Nalaman din ni Amato na si Mekhat ay gawa sa parehong material ng spaceship at ang teknolohiya nito ay kayang matuto ng mag-isa. Gusto ni Amato na lumaban muli, ngunit dahil hindi pa gumagaling ang kanyang sugat at hindi pa naaayos si Mekhat, hindi pa siya makakilos. Samantala, si Groco dahil nakatakas si Mekhat. Nagpasya siyang gumamit ng Power Sphere upang palakasin ang sarili bago muling hanapin si Mekhat. Sa balita, itinago ni Andy ang tunay na nangyari sa teknolohiya at sinabi sa lahat na bahagi lamang ito ng isang laro. Sa laboratorio, nagising si Mekhat habang inaayos siya ni Dr. Aman. Nagpasya siyang alisin si Amato bilang kanyang master upang hindi na ito maging panganib. Plano nilang gamitin ang kapangyarihan ni Mekhat laban kay Groco. Sa pier, sinabi ni Amato sa kanyang mga kaibigan na nasira si Mekhat at inaayos pa sa laboratorio. Maya-maya, dumating ang mga nang-aapi kay Amato at sinimulan siyang asarin. Hiniling ni Pan na gamitin ni Amato ang martial arts para talunin sila, pero tumanggi siya dahil hindi ito dapat gamitin sa pananakit. Nagpasya silang tumakas, ngunit biglang dumating ang mga robot at dinakip ang kanyang mga kaibigan. Habang nagtatago si Amato mula sa mga bully, hinabol naman siya ng mga robot ni Groco. Sa mga bubong ng mga gusali, nailisutan ni Amato ang isang robot at itinapon ito sa lawa. Ngunit nakita niya ang barko ni Groco na dumating at nagsimulang sirain ang lungsod. Nanganganib ang mga tao at nagkaroon ng malaking kaguluhan. Dahil sa pag-atake, natanggal sa riles ang isang tren. Bago ito tuluyang mahulog, dumating si Masman at iniligtas ang mga tao. Tinulungan siya ni Amato na ilikas ang mga sibilyan habang nakikipaglaban si Masman kay Groco. Tinangka ni Masman na ilayo si Groco sa mga tao, ngunit binaril siya ni Groco bago siya makarating sa laboratorio. Ginamit ni Dr. Aman ang suit ni Masman upang guluhin si Groco habang naghihiwalay sina Amato at Mekhat upang mapalakas sila. Nakarating si Amato sa laboratorio upang gamitin muli ang kapangyarihan ni Mekhat, ngunit malubha siyang nasugatan. Ipinakita ni Groco ang mga bihag na kanyang kinuha at sinabi niyang ibigay si Mekhat kapalit ng kanilang kaligtasan. Kasama sa mga bihag ang mga kaibigan ni Amato na nakakulong sa mga salaming kulungan. Nalaman ni Amato na hiwalay siya kay Mekhat at sinubukan niyang kumbensihin si Toko siya na hayaan siyang lumaban kasama si Mekhat. Noong una ay tumanggi si Toko siya dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Amato. Ngunit sinabi ni Amato na kaibigan niya si Mekhat at hindi niya ito gagamitin sa masama. Dahil dito, naniwala si Toko siya at pinahinto ang proseso ng paghihiwalay. Muling lumaban sina Mech Amato at Groco.
Gumamit si Groco ng bagong sandatang parang espada. Nag-alinlangan si Mekhat sa laban, ngunit nang kontrolin ni Amato ang kanilang laban, nagsimula silang maneg. Ngunit nang mapansin ni Gross na dehado siya, ginamit niya ang mga bihag upang guluhin ang kanilang atensyon. Binuksan niya ang mga kapsula at pinabagsak ang mga tao mula sa barko. Nang makita ni Amon na nasa panganib ang mga tao, ipinadala niya ang kanyang mga drone upang iligtas sila. Ngunit hindi niya nailigtas sina Mara at Paan. Dahil gustong iligtas ang kanyang anak, ginamit ni Amon ang suit upang lumipad papunta sa kanya at matagumpay siyang nailigtas. Samantala, ginawang lumilipad na tabla ni Amato ang isang piraso ng kahoy at nailigtas naman niya si Mara. Nang makalayo sila sa panganib, sinabi ni Amon ang katotohanan kay Paan. Masayang-masaya si Paan nang malaman niyang ang kanyang ama pala si Masman. Habang lumalapag sina Amato at Mara, inatake sila ng alien at nakuryente si Amato. Dahil sa matinding kuryente, humiwalay si Mechabot sa katawan ng bata at nahulog si Amato sa bangin. Dahil wala na si Amato, inakala ni Gross na kaya na niyang maging master ng pinakamakapangyarihang power sphere sa universo. Ngunit nang subukan niyang pagsamahin si Mechabot sa kanyang katawan, may nangyaring mali. Napagtanto ng robot na buhay pa si Amato kaya inatake niya ang alien at hinanap ang kanyang master. Biglang inatake sila ni Gross, at habang muntik na silang mahulog sa bangin, nagsanib si Mechabot sa isang eroplano at naging isang napakalaking robot. Nagalit si Gross dahil hindi niya matalo ang isang simpleng tao kaya buong lakas niyang umatake. Ngunit hinarang ito ng energy shield. Hinawakan ni Amato ang mga galami ni Gross at hinayla siya palapit upang atakihin. Handa na siyang ibigay ang huling suntok, ngunit nagulat siya sa biglang galaw ng kalaban. Ginamit niya ang mga teknik na itinuro sa kanya ni Takao upang talunin ito. Inihagis niya si Gross papunta sa isang eroplano, ngunit nakabangon pa rin ang alien ng walang sugat. Mabilis na lumayo sina Amato at Mechabot mula sa base upang hindi madamay ang kanilang mga kaibigan sa susunod na pag-atake. Sa gitna ng laban, ipinadala ni Amon ang kanyang mga drone upang gumawa ng espada at pinagsama ito ni Mechabot upang maging mas malakas. Matapos ang huling suntok, nawala ng malay si Gross at bumagsak ng mabilis. Matapos talunin si Gross, nilabanan ni Mech-Amato ang mga sundalo niya at winasak ang kanilang spaceship. Matapos matalo ang mga alien, agad silang tumulong kay Amon na nawalan ng kakayahang igalaw ang kanyang mga binti dahil sa pinsalang natamo niya sa laban. Pagkatapos nito, hiniling ni Amon kay Amato na pumalit bilang bagong Masman. Tinanggap ni Amato ang responsibilidad at ipinagpatuloy niya ang tungkulin kasama si Mechabot.